Weather update naman tayo mga kapatid at alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong darating na weekend. Sa ngayon, wala na po tayong bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito na lamang easterlies at intertropical convergence zone ang nagdadala po ng mga posibleng pag-ulan at mga thunderstorms sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, nasa ilalim po tayo ng tinatawag na monsoon break. Pero kailan babalik ang habagat natin o yung ating southwest monsoon? Bukas ng gabi hanggang linggo, magsisimula na yung magparamdam dito sa western section, dyan po sa may area ng Palawan at sa darating naman na linggo hanggang Lunes, buong bansa na po natin ay maapektuhan itong tinatawag nating habagat or southwest monsoon. Pero ngayon, ito po ay medyo mahina pa o yung pagbabalik nito ay medyo mahina pa naman. Ganun pa man, ito pa rin po ay magdadala ng mga posibleng pagulan at thunderstorms mostly sa western section ng ating bansa. Sa kasalukuyan, ito pong intertropical convergence zone at easterlies ang nagdadala ng maulap na panahon at mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan. Sa malaking bahagi na po yan ng Mindanao at sa malaking bahagi ng Visayas. Kasama na po dyan ang ilang areas ng Palawan, maging dito sa area ng Mindoro. At sa darating ngayong weekend, mas madadagdagan pa yung ating pagulan dahil sa epekto ng habagat dito naman sa may area ng Palawan at sa area din ng Mindoro. Kasama na po dyan ang Western Visayas. Dito po sa Metro Manila, maliwalas naman ang panahon natin ngayong pagpasok na weekend. Pero again, sa mga lalabas ng bahay at may mga lakad ngayong weekend, ugaliin pa rin po magdala ng payong. Although magandang panahon natin at mainit sa tanghali, pagsapit ng hapon, mas nagiging maulap po ang panahon natin. At posible pa rin po yung ating mga thunderstorms o yung ating mga afternoon showers. Samantalang marami ang nagtataka kung bakit maraming moth sa Metro Manila. Ito ay mass emergence o pinomeno na pagdami ng tinatawag nating Lisa sampa o tropical swallowtail moth. Native ito sa Southeast Asia, kasama dyan ang bansang Pilipinas. Lumalabas ito buong taon pero pinakamarami tuwing buwan ng Mayo hanggang Hulyo o panahon nga ng habagat. Mas basa kasi at humid o malinsangan ang gabi kung saan mas aktibo ang mga ito at mas napapalapit sa ilaw. Mating season din nila ito kaya dumadami po ang mga yan. Normal lang ang pagdagsa nito sa urban areas gaya ng Metro Manila dahil na-attract nga sila sa ilaw ng lungsod. Pero ayon sa pag-aaral, may kinalaman ang mas mahabang panahon ng tag-init noong nakaraang buwan sa pagdami ng mga ito. Mas mapapadalas pa ang ganitong phenomenon dahil sa epekto ng climate change at paghaba ng panahon ng tag-init. Ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.